$650 million deal ng Argentina para sa 24 units na Danish F-16. Aprobado na. Parehong offer, inialok din sa Philippine Air Force. Aerial refueling trials ng KF-21 Boracay ng South Korea naging matagumpay. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kinumpirma ni Argentinian President Javier Milei na bibili nga ang kanilang bansa ng F-16 AM-BM Fighting Falcons mula Denmark. Ayon sa Max Defense Philippines, ay ikinatuwa umano ng US government ang naging desisyon ng Argentina na bilhin ang mga second-hand na F-16 mula Denmark. Noong una nga ay nag-aalangan pa ang Argentina at isa sa pinagpipilian nito ay ang JF-17 Thunder Fighters ng China. Kaya't ganun na lamang ang tuwa ng Amerika nang mapili ng bansang Argentina ang kanilang F-16. Ayon sa mga source, ay kukuha ng 2 squadron o 24 units ng F-16 Fighting Falcons ang nasabing bansa na nagkakahalaga ng $338 million. Dagdag pa dito ang $312 million na worth ng air-to-air munitions na kinabibilangan ng AIM-9 Sidewinder Short Range at AIM-120 Beyond Visual Range missiles. Sinabi rin ng Amerika na binigyan nila ng financial package ang bansang Argentina na kung saan ay maaaring bayaran ng Argentina ng patingi-tingi ang nasabing mga eroplano sa loob ng 6 na taon. Batay naman sa ilang mga impormasyon, ay nakatanggap din ng parehong offer ang Philippine Air Force para sa 24 Danish F-16. 2 squadron ng second-hand na F-16 ang nais ibenta sa Philippine Air Force. Subalit, nakadepende pa rin sa ating gobyerno kung nasa ilang units ang nais nitong bilhin. May mga nagsasabi naman na plano ng ating hukbong panghimpapawid na kumuha ng 28 units ng nasabing eroplano sa hinaharap sa pamamagitan ng multi-year financing ng US Department of Defense. Sa pamamagitan nito ay hindi masyadong mabibigatan sa presyo ang Department of National Defense at Department of Budget and Management. Kabilang din umano sa package ay ang ilang air munitions tulad ng AIM-9X Sidewinders at AIM-120. Posible ding madagdag sa listahan ng mga bibilhing bala ng PAF ay ang AGM-65G2 Maverick Air-to-Ground Missile at AGM-84 Harpoon Anti-Ship Missiles. Kasama na rin dito ang ilang mga spare parts at trainings ng ating mga piloto. Dagdag pa ng Max Defense Philippines na di hamak na mas mura at mas sulit ang mga second-hand na F-16 mula sa Denmark kumpara ng sa Israel. Ang proyektong ito ay bukod pa umano sa kasalukuyang multi-role fighter acquisition project ngayon ng PAF na kung saan ay ifina-finalize na rin ang pagbili ng mga brand new na multi-role fighters tulad na lamang ng mga bagong F-16 Viper Block 7072 ng kumpanyang Lockheed Martin. Speaking of Lockheed Martin, ay pumunta sa bansa nitong unang linggo lang ng Marso ang representatives ng American defense giant na Lockheed Martin upang makipagpulong kay Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Stephen Parino. Bagamat wala tayong impormasyon patungkol sa napag-usapan ng dalawang panig, ay positibo tayo na kabilang na dito ay ang deal ng Philippine Air Force para sa pagbili ng mga brand new na F-16 Vipers mula sa nasabing kumpanya. Sa kabilang banda naman, ay naging matagumpay ang aerial refueling trials ng mga bagong KF-21 Boracay ng South Korea na ginanap nitong nakaraang linggo. Ang makabagong eroplanong ito ng Sukhoi ay gumamit din ng flying boom system na kahalintulad ng sa F-16 at F-15 fighters ng US. Inaasahan na sa mga susunod na buwan ay magsisimula na ang mass productions ng mga nasabing eroplano. Matatandaan din natin na minsan na rin itong ini-offer sa Philippine Air Force at posibleng maging contender para sa ilan pang mga MRF project ng PAF sa hinaharap.
Samantala, sa kabila ng mga pang-aaping ginagawa ng China sa ating Coast Guard, ay nagiging motibasyon pa ito at inspirasyon upang magsanay pa ng mas maigi ang ating mga bayani para paghandaan ang posibleng mangyari na bunga ng alitan ng dalawang bansa. Sa susunod na video ay sabay-sabay nating panoorin ang Joint Heliborne Helicast at Sea Training Exercises ng Philippine Coast Guard.